yung ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ayan. Di ba po nitong sabi ko po sa inyo, ngayong month ng January, it is a Bible month. Ayan. Sino dito naniniwala na ang word na of God ay powerful? Amen. Amen. Di ba po? Alam niyo po ba na, di ba may tinuturo po sa atin, kung narinig niyo na po ito, yung sinasabi po na ang salita mo ay makapangyarihan. Kaya isipin niyo po, ang salita po ng Diyos, powerful po yan. Ibinaba po yan sa atin. Tapos narinig niyo na din po ba yung sinasabi na huwag ka kasing laging magsalita ng wala. Sino po yung lagi nagsasabi, wala, hingi yung estudyante, yung anak ng baon, wala akong pera. Diba? Kaya ang nangyari, kakawala po natin, wala talaga. Naranasan ko po yun dati, naisip ko, kaya pala laging wala na ibibigay sa amin, kasi laging sinasabi wala. Kaya alam niyo po ang tinuro sa amin, oo, totoong wala. Kung wari, ako talaga umaamin ako, wala po akong budget ngayon. Pero sinasabi po natin na paparating pa lang po. Di ba dapat ganun po? Hindi yung wala, ibig sabihin, tinudukan na lang ba natin? Wala ba? Eh, ang salita ng Diyos, sabi niya po, siya po ang bahalang magbigay ng lahat ng pangailangan natin. Di ba po? Sa kayamanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon, ipapakita po natin sa bawat isa kung gaano po makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya nawa, hindi lang po natin ito marinig. Dumating sa punto ng buhay natin na maisabuhay po natin yan. Kaya sabi po dito, ang Biblia ay higit pa sa panitikan. Ano ba ang panitikan? Ito yung mga pinag-aaralan nyo sa eskwelahan, sa mga teorya, di ba? Mga paniniwala. Sabi diyan, at sabi diyan, higit pa sa kasaysayan. Kanina, di ba, may sa Sunday School, kala natin si Rizal, kasi ba naman, binaril, isang tao lang eh. Hitler pala, sana bigyan niya lahat. Di ba po? Kasi talaga, ang dami nung pinatay eh. Eh, isipin niyo po yun. Tapos sabi nga po, di ba, hindi lang ganun ang Biblia. Ang Biblia, nasa history talaga siya, pero may isang binabanggit doon, di ba? Sabi nga, history, pero his story. Ibig sabihin ng his na yun, H-I-S, story po ni Jesus. Hindi lang daw din po talaan ng isang bansa. Mapapansin niyo po, kaya po tayo lahat naligtas, kasi po hindi lang Israelita ang niligtas ng Diyos, kundi lahat ng tao sa mundo. Kaya nga po yung John 3:16, anong sabi doon? Sanlibutan. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na hindi na ako maliligtas, mga pang-Israel lang yan kasi sila lang pinili ng Diyos. Hindi po. Lahat po tayo. Sabi diyan, ito ang nakasulat na salita ng Diyos para sa lahat ng tao. Kaya tinanong ko po kayo last time, yung Bible po ba para lang, ay pinipili lang po ba kung sino magbabasa nito? Hindi. Lahat po tayo. Hindi po ko pwedeng sabihin na ako lang magbabasa ha, kayo bawal. Kasi may ano doon, may question doon, baka may tinatago ako. Kaya lahat po tayo, babasahin po natin yan para malaman nyo, totoo ba yung sinasabi niya? Kaya po kami, di ba, ang tapang po namin, di ba? Ang tapang namin magpahayag, ang tapang namin magsabi na, sige, open nyo po yan. Kasi ang tinuturo lang po namin ay mismong salita ng Diyos. Wala po kaming hidden agenda tungkol sa mga sarili naming kapakanan, kundi gusto po natin i-share kung sino po talaga ang Diyos. At sabi po diyan, ang Biblia din ay kinasihan. Ibig sabihin po, inspired. Talaga namang, hindi lang po yan isang tao. Sabi diyan, talaga namang ang Diyos na nagsabi kay Moses na isulat mo to, si Lord po talaga ang nagsabi nun kay Moses. Salita ng Diyos, isinulat ng tao, pero galing sa Diyos. Ganun po ang ibig sabihin. At sabi niya, hindi nagkakamali. Kahit kailan po ang Bible, walang nagpatunay na mali po yung sinasabi nyo. Maraming taong gustong magpatunay na mali, pero wala po silang magawa. Yung mga atheists po, nang ginagawa po nila, di ba, kakasaliksik nila ng Bible, ano pong nangyayari sa kanila? Yung mga atheists or atheist, ano bang basa nyo dyan? Iba, atheist ang basa, di ba? Hindi ko na maintindihan, pero yung mga atheists, ibig sabihin po na hindi po sila niniwala sa Diyos. Alam niyo po ang ginawa nila kasi gusto nilang patunayan. Sila po ay mga matatalinong tao dito sa mundo. Kasi may mga doon, may mga ano po sila, mga nag-experiment, gumagawa ng mga kung ano-ano pong bagay. Pero alam niyo po, habang inaaral nila ang Biblia, unti-unti, gusto nilang patunayang hindi ito ang Biblia. Pero unti-unti, nagiging Kristiyano po sila. Dumadating yung time, wala silang magawa, totoo ang Bible. Ganun po ang ibig sabihin. Kaya hindi po nagkakamali. Kaya sino dito magsasabi na mali itong Bible? Wala, di ba? Kasi kung ikaw, ang tapang magsabing mali, baka mali ang paniniwala lang po natin. Di ba? Kaya, ngayon, i-test natin ang bawat isa. Ang makakapagsabi sa akin na mali ang sinulat sa Bible. O patunayan natin. Pero alam natin, tama po talaga yan. At sabi diyan, at higit na nakahihigit. Tandaan niyo po nakahihigit, nakalalamang mas mataas
sa anumang kapangyarihan ng tao. Kaya di ba po meron akong kwento sa inyo, sabi nung tao, sabi nung scientist, Diyos, parehas na tayong marunong. Marunong na rin akong gumawa ng tao. Di ba napansin nyo ngayon may mga AI na po, mga robot, di ba po? Pero pag tingnan nyo po yung robot, kung nagsalita sila, alam nyo, AI po yun, di ba? Hindi katulad nating tao, mabilis magsalita, mabilis mag-isip. Yung AI, ang tagal nun, di ba? Kaya meron talagang, kaya panonood po ako ng reels, alam ko ay AI lang to. Kahit totoong tao, pero yung boses, na Bisaya o kaya na basta may kakaiba po. Kaya isipin nyo, okay po, ayun yung nangyari. Sabi po ng scientist na yun, marunong na siyang gawa ng tao. Maya-maya sabi ng Diyos, sige nga, kwento lang po ito ng barbero ha, kwentong barbero. Tapos ang nangyari, di kukuha na ng lupa. Yung scientist, sabi ng Diyos, ops, wait lang, ako ang gumawa niyan. O that means, di ba, walang pwedeng ipagmalaki ang tao. Lahat ng meron tayo, kung ano yung kotse mo, bahay mo, di ba, saan mo kinuha? Sa gawa din ng Panginoon. Kaya isipin niyo po talaga namang nakahihigit sa kapangyarihan ng tao. Kaya wala pong tao magasabi na mas marunong siya sa Diyos. Kaya po, di ba, nung nakaraan kung umattend po kayo nung nag-preach si pastor dito, merong nagsabi, di ba, after niya mag-concert, humit-hit ng sigarilyo, tapos sabi niya, Jesus, that is for you. Ano pong nangyari kinabukasan? Namatay po siya. Tapos si Manilyn Monroe po, di ba, narinig niyo na po ba yung pangalan niya? Di ba, sabi ni Billy Graham, kailangan nung tanggapin si Jesus? Anong sabi niya? I don't need your Jesus. And after that po, ano nangyari? Nagpakamatay po siya. Kaya isipin niyo po, lahat po ng mga taong magmamak kay Jesus na mas magaling sila sa Diyos, napapansin po natin, sabi po ni Pastor doon, isipin niyo, coincidence lang ba yon o talagang ginusto ng Diyos? Isipin niyo po yung nangyari doon sa sa China, di ba? Meron po doon na biglang at saka sa Korea po, meron doon sila meron pong concert. Ang ginawa talaga, gumawa ng pang Diyos-Diyosan. Ano pong nangyari? Nag-stampede po, di ba? That means, hindi kasi natutuwa ang Diyos. Sa Japan din po, may isang lugar doon na binaha. Tapos pag nalaman po natin, kasi ang dami palang mga mali po nilang ginagawa. Dito po sa bansa natin, dahil pong Diyos-Diyosan, di ba? Pinaparada pa nga po natin yung mga Santo Niño. Yan. Pero against po ako, every time na doon na po kayo sumasamba. Kasi hindi po nalilimitahan ang Diyos sa mga bagay na yon. Di ba po? Kung gusto nyo maglagay nun, okay lang. Pero para saan pa nga po ba? Di ba? Kung hindi mo naman yung paniniwalaan talaga, tsaka ba't mo talaga paniniwalaan kung wala naman siyang kayang magawa? Kaya wala pong gawa ng tao. Sabi ng Isaiah po, di ba? Gawa ng tao yung mga ribulto, pero sinasamba. Katulad kanina, saktong-sakto po, di ba, sa turo ni Teacher Dimple, di ba? Ano po yun, yung golden calf? Sabi ng mga Israelita, gusto namin ng may maglilid sa amin. Ayaw na namin ng Diyos na si Moses lang yung kinakausap. Ayaw namin ng Diyos na natatakot kami kapag narinig namin yung tinig kasi hindi nga po nila nakikita. Kaya anong ginawa ni Moses, di ba, ay ni Aaron? Gumawa po ng golden calf ng baka, di ba? Na kung saan na ginto. Gawa po saan? Sa mga alahas, mga ginto at pilak na mga meron po ang mga tao. Pero natuwa ba ang Diyos? Anong sabi ng Diyos? Moses, bumaba ka na. Nagkakagulo na sila doon sa baba. Anong sabi nung nag-meet sila halfway ni Joshua? Kasi iniwan niya, si Moses sa pinakataas, si Joshua medyo nasa baba. Nung nagkita sila, sabi ni Joshua, anong nangyayari? Bakit parang may labanan dun sa baba? Anong sabi ni Moses? Hindi yun labanan. Sila ay nagkakasaya or nagsisiyahan dahil nga meron silang Diyos-Diyosan na ginawa. At pagbaba po, di ba? Sinira. Sabi nga po dun sa kwento na yun, nung nabasa ko yun, nung sinira po yung guya na yun, ang ginawa, tinunaw po, di ba? Tapos lahat ng mga sumamba doon, tinunaw nyo, sige, inumin nyo. Inumin nyo yung mga sinasamba nyo. Diba? Ganun ka miserable yung talaga yung bagay. Para isipin niyo po kasi ganun talaga eh. Paano kung sabihin ni Lord sa atin sa mga sinasamba nating mga bagay na yun na, sige nga, gamitin nyo nga yan kung talagang totoo yan. Pero ang totoong Diyos po, hindi po talaga nalilimitahan sa gamit, sa bagay po. Tandaan niyo yan ha, ang Diyos po natin ay malaki at walang kapangyarihan ng tao ang kaya pong lumamang sa Panginoong Diyos. Kaya po, sabi po diyan, ang salita ng Diyos ay hindi nagmula sa sino mang tao. Sipin niyo po yan ha, yung mga hindi po naniniwala sa Bible, sabi po nila gawa lang yan ng tao. Oo, sulat talaga yun ng tao. Kasi kailangan ng Diyos na magsusulat. Kasi kung sabi ko po sa inyo last time, di ba, kung gagawin ni Lord, yung lahat po ng isang buong Bible, ilang taon kaya, di ba? Yung marinig mo yung kulog at kidlat, tapos lagi matatakot yung mga tao. Kasi ganun po, kabanal ang Diyos. Na kung saan sa kabanalan ng Diyos, dahil tayo mga tao, makasalanan po tayo, pag nakita natin ang Diyos, pwede po tayong mamatay. Po diyan,
kundi ang mga tao ay nagsalita at sumulat ayon sa pagkasi o pagkasi. Ibig sabihin po yan, inspired ng banal na spirito. Sa tulong daw po ng banal na spirito. Kaya lagi kayong maniwala sa sinasabi po ng Bible. Sabi nga po ng isang preacher, di ba? Ano namang masama kung maniwala akong may langit? Kaysa naman hindi ako maniwalang may langit, yung pala totoo ang impyerno. Diba? At di siya naniwala sa langit, dun pala siya mapupunta sa impyerno. Diba? Isipin niyo po yun. Kaya sabi niya, mas okay nang maniwala ako sa magagandang bagay. Okay nang maniwala akong merong Diyos. Gaganda buhay ko sa future. Kaysa naman ngayon pa lang, sinisira ko na ang buhay ko. Pagdating po ng second life ko, ang second life po natin, yung mga kaluluwa natin, diba? Hindi pa na langit ang punta. Kaya ngayon pa lang, hindi mo pa nakikita, pero ang sabi ng Diyos, mapalad ka kung hindi mo pa nakikita si Jesus, pero ikaw ay naniniwala. Kaya po tayong lahat, magkaroon po kayo lagi sa mindset nyo na maniniwala na ako sa Panginoon, maniniwala akong may langit, mag-aayos na ako ng buhay ko, kaysa naman dumating ako sa punto na di ako naniwala doon, yung pala, impyerno pala ang bagsak ng mga tao na yun. At sunod po, sabi po dito, gamat inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang nilikha at ng budhi ng tao. Tayo po mga tao, meron po tayong tinatawag na, konsensya. Kung wari ng away ka, di ba makukonsensya ka mamaya? Di ba may mga ganun po tayo, normal yan. Nanilikha talaga tayo ng Diyos na may mga ganyang bagay. Pero ano nyo po, sa ating mga Kristiyano, hindi na po konsensya. Ano daw pinagkaiba ng conscience at saka conviction? Ang konsensya, pag nagawa mo na yung kasalanan, saka ka lang hihingi ng sorry. Tapos ang pinakamasama pa pong pangyayari doon, nagawa mo na yung kasalanan, di ka hihingi ng sorry. Kailan ka lang hihingi ng sorry? Pag nakita ka. Uy, nasaksihan, nagnakaw? Nasaksihan, pumatay, saka lang hihingi ng sorry. Di ba po? Pero ang conviction, bago nyo pa po gawin ang kasalanan, napapaisip pa na gagawin ko ba to? Tama ba to? Kaya we pray po na nawa, magkaroon po tayo palagi ng conviction. Nakanarinig niyo po yung sasabi, di ba? Yung budhi mo, di ba? Yung mga ganong salita. Pero kung talaga, di ko magets bakit nila sinasabi yun. Pero ayun pala yun. Tapos sabi rin po diyan, pinili niyang ihayag ang kanyang pag-ibig. Saan po? Pag binasa mo ang Bible, mababasa nating mahal tayo ng Diyos. Diba? Kaya po kayo ng umaga, sinulat ko doon, kapag nag-i-struggle ka, kapag may problema, natatakot, diba? Always remember the Word of God. Jesus loves you, di ba po? You are precious in His sight. Ayun yung mga nire-remind mo dapat sa sarili mo. At sabi pa po dyan, meron po siyang walang hanggang awa. Kaya po ngayon, bakit hindi pa namamatay ang mga masamang tao? Ano ang dahilan? Kasi walang hanggan ang awa ng Diyos. Pero antayin niyo po, may hangganan po yun. Sa ngayon, may grace pa po ang Diyos, di ba? Kaya isipin natin, bakit po yung masasama, nababuhay pa rin sila? Kasi alam nga na pag ginunaw ng Diyos itong mundo, yung paano naman yung mga sumusunod kay Lord, di ba? Madadamay po tayo. Kaya antayin po, pag pumunta na po tayo ng langit, yung mga naniwala sa Diyos, sabi lahat ng mga hindi naniniwala sa Diyos, may araw din po sila. Kaya po si Bong Saking, lagi ko po sa kanya na rin, sabi niya, sabihin mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Di ba? Lagi niya po sinasabi. Pero di ko pinapasabi ngayon ha. Lagi niya po pinapasabi yun kasi lagi niya inisip na totoo naman, may araw naman talaga mamamatay po tayo, di ba? Sino dito immortal? Ay, hindi ako mamamatay. Di ba wala naman pong ganun? Ako rin po, inisip ko, alam ko, mamamatay naman talaga ako. Pero lahat tayo gustong pumunta ng langit, pero hindi lahat gustong mauna. Tama? Ay, sige, mamaya, wag na muna, di ba? Pero alam po natin, may hangganan po ang tao. Kumari, pag tayo po sinira natin buhay natin, katawan natin, talaga naman. Kaya nga po, ako talaga pagising ko kahapon, nasakit po ng lalamunan ko. Dahil nga po siguro sa lamig ng panahon, di ba? Tapos yung sinabi ko po sa inyo last time na dapat mag-vitamin C tayo, mag-vitamin Christ po tayo. Hindi, pero yun talaga, dapat talaga mag-cover talaga sa protection ni Lord. Tapos sabi po dyan, sa pamamagitan, sinabi niya, tsaka ba pala, at maluwalhating plano ng kaligtasan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Lahat po tayo, ililigtas tayo ni Lord, ha? Tandaan niyo po, may salvation po sa Panginoon. Hindi tao, hindi religion, hindi ang yaman mo. Kahit ang pinakamayamang tao sa mundo, hindi niya po masabi, di ba? Kaya po merong isang black belter, sabi niya po, pag namatay ako, ganito ako ililibing niyo. Amerikano po yun. Napakatangkad, di ba? 6-footer po yun. Dahil gumanon pa siya, mas mahaba pa. Ang haba din ng kamay niya po, di ba? Tapos bakit daw po ganon? Kaya sabi niya, kahit ako yung pinaka-greatest na achieve ko ang lahat, ako ang pinaka-kilala dito. Kilala po yung pangalan, nalimutan ko na. Naturo lang po sa amin yun ng high school. Tapos ano nga po, sabi niya, para kahit
sabihin ng mga tao na naging famous ako sa mundo, bakit po nakaganon? Kasi wala naman siyang nadalang kahit ano. At bakit daw ganon? Kasi papuri pa rin sa Diyos ang gusto niyang ibigay. Kaya lahat po tayo ililigtas tayo nino? Ni Jesus, ang Panginoon lang po. At sunod po, pakinext na po natin, sabi dito, ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Tandaan niyo po yan. Kasi sabi nga po ng Bible, di ba? Ayan, sabi diyan, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Di ba sa Matthew, mababasa niyo rin po yan? Sa Matthew 24:35, nasabi doon, nawawala ang langit at ang lupa, pero ang salita ng Diyos, mananatili. Ganon din po ito. Sabi diyan, ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ganon din po, di ba, tayo mga tao, ngayon, bata ka pa, ngayon, di ba, pinanganak pa siya, buhay pa, malakas pa habang kabataan, pero pag tumatanda, umihina na po, di ba? Tapos nawawalan na rin ng, parang yung lakas nga po. That's why tayo talaga ganon. Alam niyo po na hindi po natin pwedeng sabihin na forever po tayo sa mundo. Kaya po yung mga nag-aangkin ng mga lupa, lahat na lang gusto sa kanyang lupa. Alam niyo po, pag namatay po siya, dapat di po lupa yung inaangkin niya. Ang inaangkin niya po, yung kayamanan ng Diyos. Kasi lupa, isipin niyo po yun na lahat po yan mawawala. Di ba? Ito nga pa doon pong mundo mawawala. Kaya minsan hindi naman gusto ng Diyos na magkaroon ka ng sariling lupa, ng kayamanan mo dito, di ba? Mabuhay kang masagana, pero wag kang mabuhay na sakim. Okay po? Dapat kung may mga mayayaman pong Kristiyano, milyonaryo sila, bilyonaryo, pero wala pong tinatapakan na tao. Po yan, sa mundong pabago-bago, ito ay mabuting balita. Tandaan niyo po ang mundo natin, pabago-bago. Mamaya mabait yung kapitbahay mo, mamaya masama naman ugali. Mamaya okay naman kayo ng kapatid mo, mamaya hindi kayo okay. Di ba po? Kasi pabago-bago po ang mundo. At sabi nga po, ang hindi lang nagbabago, yung mabuting balita. Nagbabago ang mundo, tandaan niyo pong palagi, sabi nga po, ang nag-iisang hindi nagbabago sa mundo ay ang pagbabago. Isipin niyo po yun, bakit daw di siya nagbabago? Kasi lagi talaga may change di ba? Hindi niyo po pwedeng sabihin sa kapatid mo na huwag kang magbabago. Magbabago talaga yan, lalaki yan, tatanda yan. Dati, mabait naman yan, sumasama ugali kasi nakita sa kung saan mang pero wag ganun yung pagbabago natin, maging mabuti ng pabuti po dapat tayo. Sabi diyan, kailangan natin ang hindi nagbabagong salita ng Diyos. Kasi ito lang po nag-iisang pwede mong pagkatiwalaan. Ang mga tao di mo pagkatiwalaan, minsan di ba inisip natin, baka scam to. Di ba kaya po minsan pag umu-order tayo, ako po pag umu-order talaga ako, umu-order pa rin naman ako. Pero todo review po ako sa mga reviews doon. Todo rin po ako, pray na Lord, makarating po sa akin yung parcel na yun, di ba? Kasi minsan may mga scam, narinig ko na po yan, may na-scam ng ganito. Kaya di ba pag may nagsabing, isend mo po muna sa GCash yung bayad mo. Tapos 10K yun. Yung laptop nga po natin, nabibili akong laptop natin sa church, isend daw muna sa GCash yung bayad, saka isend yung Sabi ko, hindi po, COD po gusto ko. Kasi ayoko ng ganun na, send mo yun, hindi na magparamdam, di ba, i-block na ako. Kaya nagiging marunong na po tayo sa mga ganun, kasi marami yung mga scammer. Yung magsasabi, magbabayad po ako bukas. Ilang bukas po yan? Di ba marami mong ganun, yung bukas, forget, bukas. Siya ganyan, syempre ngayon, bukas. O pag bukas na naman, may bukas na naman. Di ba? Kaya hindi mo maintindihan yung mga tao. Kaya ang Diyos po, hindi po yan nagbabago. Di po nagbabago ang isip ng Diyos. Hindi po yan na-revise na, ay ganito na lang pala kasi ganito yung mga tao. Hindi po. Yung mga batas natin, o di ba yung nakita natin na may namatay na teacher dito po sa Muntinlupa, di ba? Ano pong sabi ng mga ibang mga marurunong, sabi po nila, di ba, i-reforma na yan. Huwag na kasing magkaroon ng CO, yung class observation sa bawat mga teacher, di ba, monthly ba? Yung iba, yearly yon, yung iba, monthly po, di ba? Kaya parang nai-stress daw po, yun, nababago po yun. Pero ang salita ng Diyos, hindi po. Kasi ang salita ng tao po kasi, minsan di man niya accurate Di ba po? Kaya minsan, sige, hulihin na lang yung mga 18 pataas. O hindi, masasama na yung mga 12 pataas. O yung mga 12 na tao na lang, mga bata pataas, ayun na lang huliin. Di ba nagbabago po? Kasi salita lang yan ng tao. At sabi po dito, ang salita ng Diyos, ito ay tiyak, matatag, totoo at napagkakatiwalaan. Maaari nating pagkatiwalaan at ipamuhay ito sapagkat hindi ito kailanman lilipas. Kaya, sino lang ba pwede yung pagkatiwalaan? Ang Diyos lang po. Kaya diba sabi ng mga tao, trust me. Opo, minsan sabi ko, may mga ganun po nagsasabi sa akin, maniwala ka sa akin. Sabi ko, naniniwala ako sa Diyos. Sige, pag naniwala na ako sa Diyos at naniwala ka sa Diyos,
maniniwala na ako sa sinasabi mo, di ba? Para kasi minsan di mo po mapagkatiwalaan, pero si Lord, mapagkakatiwalaan mo po. Kaya sabi po dyan, sa 2 Timothy 3:14-17, binasa na po yan ni Brother Jake kanina, kaya hindi na po natin uulitin. Na ayan po yung sinasabi na, kasi ano po natin, dadaanan po natin yan. Pero sabi po dyan, huwag daw po natin kalimutan yung mga natutunan natin sa mga nagturo sa atin. Kaya kung ano po yung mga katuruan na alam nyong tama, ayun po yung kunin nyo. Kaya po sa amin, di ba, may mga tao dito, may nakapunta na po ng ibang church, may mga natinan na po tayo, di ba? Sa amin, ang tinuturo po sa amin, eat the meat, throw the bone. Tayo mga tao, nakakain po ba natin ng buto? Di ba hindi po? Kaya eat the meat, throw the bone. Ano pong ibig sabihin yan? Pag nagturo yung pastor doon, yung preacher doon, o sino mang mensahero, pag may sinabi siya na parang naisip mo parang alangan to doon wag mo pong tanggapin. Wag mo anuhin yung turo na yon. 'Di ba? Yung may mga tinuturo na kakaiba po doon, pero yung tama niya sinasabi, yun po yung pakinggan mo. Kaya sabi diyan, wag mo kalilimutan yung mga itinuro talaga sa iyo, panindigan mo yon. Lalo na kung ito ay turo patungkol sa Biblia. Isipin niyo po yan ha. At sunod po, sige, paki-next na nga po. Sige, next na po tayo sa mga verse na yan. Simulan na po natin. Kasi tatlo lang naman po ito. Ang una, sabi diyan, paano po nagiging makapangyarihan ang salita ng Diyos? Kasi daw po, ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Sabi niyo nga po, nagbibigay buhay. Nagbibigay buhay. Kaya po sabi po sa 2 Timothy 3:15, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Alam niyo po, sabi nga, ang lahat na nagbabasa ng Bible, meron silang totoong buhay. Alam niyo po yung mga pagkakataon, may mga nag-testimony po na nung nagbasa sila ng Bible, bigla po silang lumakas. Kaya nga po, di ba sabi namin, kapag po nalulungkot ka, feeling mo, parang dinadaya ka ng emotion mo, basa ka pong Bible. Nang sa gayon, umayos po yung emotion niya. Tapos magkaroon ng buhay, ng lakas. Di ba po, sa pagbabasa, habang binabasa mo po ang Bible. Ang kwento ni Joel at ang buhay na salita ng Diyos. Ayan, ito po kasi si Joel, alam niyo po siya, siya po ay isang kabataan na kung saan naranasan niya po ang lahat ng problema. Natanggal po sa trabaho, hindi naging maayos po yung sitwasyon sa pamilya nila. Kaya ito nga po si Joel, habang naglalakad siya, napupunta po siya sa isang simbahan. Tapos sa simbahan nga po na walang tao, di ba sa mga ibang simbahan po ganun, yung bukas lang po kasi wala namang mananakaw doon, ganun. Tapos habang nakaupo po siya doon, may nakita po siyang Bible. Yung tapos nga po, di ba? Tapos after po, natawa lang ako sa itsura ng Bible. Ang cute kasi. Ayan, di ba po? Tapos, pero hindi po sa kinukwenta ko. Tapos after po nun, nakita niya yung Bible, binasa niya po yun. At alam niyo po, binasa niya yun, nakita niya po yung sa may Matthew 28. 11:28 hanggang 30. Yung sinasabi po doon na lumapit kayong mga nagugulumihanan, kayong mga napapagod, at yung mga nahihirapan nga daw po. At alam niyo, nung binasa niya po yun, bigla pong may kakaiba sa puso niya o sa loob-loob niya na parang nabuhay. Bigla pong lumakas siya. Kaya alam niyo po, ganun daw po yung Bible. Na kung minsan kapag nalulungkot ka, kulang lang pala ng Bible. Sabi doon, one Bible away na lang pala, di ba? Isang Bible na lang, isang page na lang pala ng Bible, sisigla ka na, lalakas ka na pala. Di ba? Kaya minsan, pag malungkot po tayo, ano ang nating naiisip? Ay, ba kailangan kong gumala? Ba kailangan kong magpahinga? Pumuntang Baguio, pumuntang Tagaytay, di ba? Pero totoo, minsan, yung mga pagod po natin, minsan pala, kailangan mo lang magbasa ng Bible. Di ba po? Para nang sa ganyan, lumakas ka po. Katulad yan, nung nabasa niya po iyon, may kakaiba sa kanya na bakit biglang nag-quicken? Bakit biglang nabuhay yung pangangatawan ko? Kasi sa panahon daw po na lungkot siya, alam niyo po, ang Bible po, ito po yung salita ng Diyos na makakapagbigay sa atin ng sigla. Kasi wala na po tayo marinig na positibo sa mga tao madalas. Di ba po? Minsan nga po, kahit nanay at tatay pa natin, sinasabihan tayo, ang tamad mo talaga. O kaya kahit kamag-anak mo po, di ba, wala ka talagang ganito, ganyan-ganyan. Pero pag Bible po, di ba, ina-encourage po tayo nun, na ng salita ng Diyos na, mahal kita, may magagawa ka, may plano ako sa'yo. Kaya alam niyo po, after po nun, naging maayos yung buhay niya, ay nabasa niya yun, pag uwi niya po sa bahay nila, binasa niya pa po yung Bible. At alam niyo po, lahat ng problema niya, nung nawalan siya ng trabaho, magulo yung pamilya niya,
Nung binabasa niya na po yung Bible, ano niyo po ang nangyari sa kanya? Dahil nagkaroon na siya ng karunungan mula sa Biblia, nagkaroon na siya ng trabaho at umayos na po ang kanyang pamilya. Isipin niyo po yan na nagbibigay po ng buhay. O sunod po, sabi diyan, naniniwala tayo na ang kasulatan ay naglalaman ng lahat ng bagay na kinakailangan para sa kaligtasan at itinuturo ang pamumuhay sa pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Sabi ko po sa inyo, di ba, kung meron po kayong question o katanungan sa buhay, basahin ang Bible. Bakit po? Kasi ang Bible, ito po magdadirect sa atin, ito ang ating gabay. Di ba po? Isipin niyo po yan, pag di mo alam ang gagawin, Lord, ano po bang gagawin ko sa gantong bagay? Meron pong ituturo ang Bible sa atin. At ano daw po? Naglalaman ng kaligtasan. Kaya para pag iniisip mo, paano ako maliligtas? Paano aayos ang buhay ko? Basahin mo po ang Bible at manampalataya ka kay Kristo Jesus. O sunod po, sabi pa po dyan, layunin ng salita ng Diyos na ihayag ang buhay na iniaalok sa atin kay Kristo. Kapag pala binabasa niyo po ang Bible, ilalapit ka niya kay Jesus. Kaya ibig sabihin niyo mga hindi naniniwalang Diyos, si Jesus, that means they are not reading their Bible. Ako po, natanong ko na po yan sa mga, may natanong po ako isang ganun, di siya niniwala kay Jesus, sabi ko, binasa mo na Bible? Di daw, kasi hindi daw sila pwede magbasa. Sabi ko, basahin mo Bible, bumalik ka sa akin. Kung hindi totoo si Jesus, di na po siya bumalik. Ewan ko po kung binasa niya o nalaman niyang totoo naman para ko si Jesus, kaya din ako bumalik. At sabi niyan, madalas itong tawaging liham ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sipin niyo po yan, liham, love letter ni Lord sa ating lahat. Sabi diyan na nagtuturo sa pag-ibig ng Diyos, naghahayag sa pamamagitan ni Jesucristo sa krus. Ang kanyang kamatayan ay at ang muling pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Alam niyo, hindi lang namatay si Jesus, kaya po hindi na po natin nilalagay dito yung tao. Wala na pong tao dito na napako. Kasi nang nabasa natin ang Bible, nabuhay si Jesus, hindi siya nanatili sa cross, kundi nasa langit po siya ngayon. Kaya nga po tayo ang Sunday, it is, ano daw po, ba tayo nag-celebrate ng Sunday na service, simba, kasi ito po ay muling pagkabuhay ni Jesus. Kung wari, pag may namit kang Israelita, sasabihin niya, bakit kayo nag-isimba ng Sunday? Sabi na, dapat Sabat lang, dapat Sabado. Diba? Tayo po, ano po ba ang inano natin? Muling pagkabuhay ni Jesus. Yung mga Israelita, panahon nila yon. Yung keep the Sabbath day holy natin ngayon, keep the Sunday holy na. Kasi ito ang pagkabuhay ng Diyos. Di po natin pinapalitan, pero niniwala po kasi tayo na ito, kaya kami nag-celebrate, totoo at buhay ang Diyos na meron po tayo. Okay po? At sabi po dyan, katiyakan ng buhay na walang hanggan para sa lahat ng sumasampalataya. Kaya pag naniwala ka kay Lord, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, di ba? Dito, pakinext na po. Ipinahayag ng awit 19. Sabi po dyan, ang salita ng Diyos ay ano daw? Nagdudulot ng, basahin nyo nga po. Lakasan nyo. Di ba gusto nyo po yung pagpapala? Pag-blessing, gusto natin yan. Ay, may bayad ka na? Ay, may pera? O sige. Di ba po? Kaya alam nyo po, ang salita ng Diyos, may blessing din. At sabi ka dyan, kadalisayan, inaayos din po yung puso natin. At nililinis tayo. Humihingi, sabi dyan, ng pagbubulay-bulay, nangangailangan ng pagsunod, at nagbibigay ng patnubay sa pag-asang walang hanggan. Yan po ang Psalms 119. Sabi po dyan, ito po ay Word of God. Kaya po kapag nagbasa ka noon, makikita mo po doon kung ano ang mga mensahe ng Diyos sa atin. At sunod po, sabi po dito, dalawa, ang salita ng Diyos ay ano daw po? Naghahayag ng katotohanan. Kaya nga po, di ba, ang totoo, ang salita lang po ng Diyos ang merong totoong sinasabi. Di ba sabi ko po sa inyo, pwede yung mga tao magsinungaling, di ba? Pero ang salita po ng Diyos, sabi niya po, hindi siya sinungaling. Hindi naging sinungaling ang Panginoon natin. Kaya po sabi diyan, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi diyan, para daw magkaroon ng pakinabang sa atin. O sunod, ano pang sabi? Magturo ng katotohanan. Sawayin tayo sa mga mali nating ginagawa. Kaya pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, hindi ka na kailangan pang sabihin, oy, mali yung ginawa mong pagmumura kanina. Dahil binasa mo yung salita ng Diyos, sinasaway ka na doon. Sinasalita na agad ang Diyos sa atin na, mali yan ha, huwag mo nang uulitin. At sabi diyan, pagtutubid, tinatama ang mga mali mong landasin. Pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kapag naging Kristiyano ka, hindi maraming bawal. Iniingatan ka lang kasi ng Panginoon. Amen. Ay, bawal
Diyan sa Christian, bawal po silang manigarilyo. Ayaw na yung maging Kristiyano. Eh bakit po ba yung cigarette po ba? Yayaman po ba tayo? Yayaman yung nagbebenta ng sigarilyo. Di ba po? Pero tayo, hindi. Ano pa po nakalagay dun sa box ng sigarilyo? May cancer sa bibig, di ba po? May cancer sa kung saan-saan mga katawan, di ba? Pinapaapo yung baga, ganun po, di ba? Kaya that means, hindi po sinasabi namin, oh, bawal yan ha. Pati yung pagkasabi namin, oh, wag na kayong magpatugtog ng mga sa TikTok ninyo. Sayaw kayo ng sayaw ng mga nakahubad doon, tapos ang sexy pa ng mga suot nyo. Hindi naman po talaga yung pinagbabawal. Bakit po? Hindi lang siya maganda. Kasi for sure, masisira ang isip mo doon. Kaya po may mga bata kami nakita sumasayaw po, walang tugtog. Sabi ko, ano nangyari sa mga kabataan ngayon? Nababaliw na ba sila? May gumagano sumasayaw. Sabi ko, ang ginagawa niyan? Kasi amin po kasi, di ba? Nung panahon namin, sasayaw ka lang pag may tugtog. Di ba? Tugs na gagawin. Pero sila walang tugtog sumasayaw. Kaya naisip namin na kaya bawal kasi nakakabaliw pala yung mga yan. Tapos sabi, bawal din. Ayaw namin yan sa mga Christian. Kasi bawal mag-inom. Si Jesus na gumawa ng alak. Ginaganon pa po kami ng mga tao. Kaya sabi namin, bakit po pag uminom po ba kayong alak, yayaman po ba kayo? Dadagdag ba buhay nyo? Eh sabi nga po ng mga doktor, diba, tigilan nyo na po ang paninigarilyo, tigilan na ang pag-aalak, di ba po? Kaya isipin nyo po, ganun po, inaayos daw po, ginagawang matuwid ang ating pamuhay. Ako po, hindi ko po kayo matitingnan sa mga bahay nyo. Mali ko ba pag uwi nyo, nagsisinungaling pala kayo. Mali ko ba pag uwi nyo, gumagawa pa pula kayo ng mga ganyang bagay. Hindi ko po kayo mabantayan. Pero ang salita po ng Diyos, ito po ang magtutuwid sa atin. Ituturo niya po sa atin ano ang dapat at hindi natin dapat gawin. Kasi ang salita ng Diyos, buhay po ang binibigay. At hindi lang buhay, sabi diyan, katotohanan. At sabi diyan, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daanan. Diba? Daraanan o dadaanan. That means, tuwing may Bible ka, meron ka ring lamp, meron ka ring ilaw kasi nag-guide po tayo. Kapag malungkot ka po, wala kang kaibigan, wala kang makwentuhan, ang Bible po, makikita nyo, diba? Na inaayos po tayo niyan. At sunod po, sabi po dito, basta kaya basahin natin. Kaya may halimbawa po ulit na kwento rito. Meron pong isang Kristiyano na po ito, siya po si Marco. Ayan, ito yung nabasa, ito pagtatama naman sa atin tong mga Christian na. Ayan, si Marco po, Christian na po siya, naniniwala po siya kay Jesus. Pero alam niyo po si Marco, ayan, sa itsura niya pa lang, di ba? Nakangiti, parang yung ngisi niya po, hindi nakakatawa, di ba? Kasi alam niyo po, ang yabang niya pong Kristiyano. Para po siyang Kristiyano na, ay, ako lang perfect dito ha. Ako lang maliligtas sa inyong lahat. Ganun po siya. At sabi nga po, lagi siyang, sa harap daw ng mga tao, mukha siyang maayos po. Nag-share ng salita ng Diyos, gumagawa ng ganito, pero sa loob-loob niya po, sabi diyan sa kwento, siya po ay sinungaling at mayabang. Kaya isang beses daw po, meron siyang kaibigan, in-invite siya, iba naman po ang magtuturo sa Bible study na yon. Sabi po ng kaibigan niya, tara, sama ka sa akin sa Bible study. Tapos ang nangyari, di sabi doon sa kwento, sumama lang si Marco, hindi dahil gusto niya po talaga mag-Bible study, kundi dahil lang sa kaibigan niya. Minsan ganun po tayo, di ba, na napipilitan tayo magsimba kasi may nag-aya sa ating kaibigan, pero nawa, dumating po ang panahon na tayo na po mismo, talagang gustuhin na po nating magsimba. Tapos alam niyo po, ito pong si Marco, nag-share po yung isang leader doon. Habang nag-share po, alam niyo, napunta po sila doon sa verse ng Psalms. Sabi po doon sa Psalms na yon, yung prayer po ni David na sabi niya, Panginoon, siyasatin mo po ang aking puso. Inisin mo po ang aking buhay kasi ako ay nakikilala mo. Kaya alam niyo po, doon sa punto na yon, dahil nga po totoo ang salita po ng Diyos, diba? Alam niyo pa, pag totoo ka naniwala sa salita ng Diyos, nagbabago po talaga yun ng buhay. At dahil nga po, buhay yun sa buhay ng mga tao, alam niyo po ang nangyari, nung nabasa niya po yun, bigla siyang nagsabi na, Lord, sorry po, kasi ang yabang ko na pala. Lord, sorry po kasi sinungaling po ako. Parang niloloko niya yung mga tao na kung okay siya sa panlabas, pero hindi po pala. Kaya sabi po diyan, tandaan po ninyo, ng salita ng Diyos, salamin siya ng katotohanan. Bago po talaga ang buhay. At kayo na sa prayer, sabi po, di ba, Lord, alam po namin na hindi niyo po kami nababago ng isang araw lang. Alam niyo po, kaya po yung mga narinig po namin na simba ng simba,
pero masama naman ugali. Alam niyo po, binabago niya po tayo araw-araw. 'Di ba? O ngayon, ang binabago mo pa lang, bago pa lang sa'yo ng Panginoon, yung pag-ano mo, pakikinig mo ng mga worldly song. 'Di ba? Yung pa lang na-erase mo, pero yung pananalita mo, minsan napapamura ka pa rin kapag nabigla ka. Huwag po kayong huwag kayong malulungkot na hindi pa ako binabago, ang sama siguro ng ugali ko. Ang gagawin niyo lang po, araw-araw, talagang patuloy nakikinig ka ng salita ng Diyos. Ano yung talaga, kasi may mga ganun po eh. May kasama po kami dati nung kabataan pa po kami. Nagisimba po kami, di ba? Napamura po siya. Pero sinasampal niya sarili niya kasi gusto niya talagang magbago. Kaya dumating po yung time, dahil lagi na po kayo magkakasama, wala naman po siyang narinig na nagmumura sa amin sa church, dumating po yung time, umayos na rin po yung buhay niya po. Yung dati na sabi niya, hindi na siya nagmumura. Ganun din po yung meron sa aming testimony na dati naninigarilyo po siya, talagang isang kaha daw po ang nauubos niya. Hindi lang isang araw yun, ano pa lang yun, kalahating araw. Naninigarilyo po siya. Pero alam niyo po, dumating yung time, nagtatatlo na lang siya, dadalawa, pero hindi niya po amin na naninigarilyo pa rin po kasi ako eh. Pero tinatry niya po. At least po, tinatry niya. Pero sa atin ganun po dapat ha, na parang naisip mo na, di pa ako nagbabago, pero itry. Hindi yung, alam mo na ngang, narinig mo na huwag ka nang maggawa ng ganito. Huwag mo na pong sabihin, gagawin ko pa rin. Dapat itry mo na hindi sana. Kaya po siya, trinay niya hanggang dumating yung time, isa na lang. Tapos dumating po talaga yung time, mas hindi na po siya naninigarilyo. Talagang nakayanan niya po sa tulong ng Panginoon. Kaya ganun din po tayo dito ha, unti-unti, from glory to glory. Huwag po magusto mo dito, ay siya po, nag-bad finger po, pastor, oh. May mga ganun po dito, nagkakwenta, ay nagmura po siya, oh. Alam mo, sampalin ko, oh, huwag kang magmura ha. Eh, natutunan niya yun sa tahanan nila. Ngayon lang naman siya nagsimba. Kaya ang gagawin mo, sasabihin mo lang siyang, mali yun, huwag mo na isumbong sa akin. Di ba? Sabi mo, huwag mo nang ulitin yan, ha? Okay po, ganun po tayo. At magtulungan po tayo. Okay? Hindi yung minura niya ako, nagmura din tuloy siya, di ba? Nagmuraan kayo, huwag ganun. Pag nagmura siya, oh, stop na sa kanya yun. Huwag mo na pong ano yun. Magpabago po tayo palagi sa Panginoon. Masunod po, sabi diyan, anong ginagawa ng salita ng Diyos? Ginigising po tayo. Gising, gising, di ba? Kung natutulog ka na, gigisingin ka po nun sa tama. Kung naliligaw ka ng landas, gigisingin ka po ng salita ng Diyos. At sabi diyan, gigising niya ang ating motibo, ang ating saloobin. Kapag minsan, sa mga tumutugtog po, di ba? Dati yung time, pag magaling na kayong tumugtog, pwedeng maging mayabang na kayo. Kahit nakapikit po, kaya ko po yung tumugtog. Di ba? Pero alam niyo po, ito po ang mag-ingat po tayo. Mag-iingat tayo, maingatan tayo tuwing binabasa natin ang salita ng Diyos. Kasi kahit ganun pa man, lagi ka pala mag-pray na, Lord, tulungan na po ako sa mga gagawin ko. Di ba po? Ganun pa lagi na kahit memories mo na ng 10 beses, kumari yung mga nag-Sunday school teacher po dito. Kahit memories na po nila yung Bible, nabasa po nila 10 beses, 15 na beses, di ba? Dapat wag lang po silang umasa sa picture. Umasa pa rin sila dun sa Bible. Di ba? Yung nabasa ko na yun eh. Nakita ko, tinuro ko yan last time, ganito yun. Ako po dati, may ganun po ako eh. Na dahil po nabasa ko ng ilang beses yung Bible, yung picture po, alam ko na po yung kasunod. Kasi nagturo po talaga ako sa kids. Pero mali po yun. Nagpatanga po ako sa Panginoon. Ayoko po umaasa sa cellphone na ano bang sabi dito, kung ano-ano doon. Lagi po tagal, Lord, tulungan niyo po ako, ipaalala niyo po sa akin yung tamang word po na sinabi po ni yung sa parable po na yun. Kasi gusto ko po na kung i-share ko sa tao, sa tulong po talaga ng Panginoon. Kaya dapat lagi pong ganun. At sabi niya, natin, nahahayag kung ano talaga ang nasa ating puso at isipan. Nililinisin ka po ng Diyos kapag binasa mo ang Bible. Kung talaga ang motibo mo lang sa pagsimba kasi may crush ka, di ba? Dahil nababasa mo na yung Bible, ay hindi na si crush ang nakikita mo. Word of God na, di ba? Kasi talagang puso at isipan. Lahat po tayo ganun. O kaya minsan, ang motibo mo lang, kaya ka nagisimba kasi nandun kasi kaibigan ko eh. Ay, nandun kasi yung kapatid ko, pinilit niya ako magsimba. Sa umpisa, ayan lang po yan. Lahat naman po tayo may ganun, di ba? Kasi ako din po, nung in-invite ako, bakit po ako nagsimba? Hindi naman po hinanap ko talaga ang Diyos. Nagsimba po ako nun kasi may kaibigan akong nag-invite sa akin. Pero habang tumatagal, kahit di na po niya ako i-invite, nung nakilala ko na po ang Diyos, sumusunod na po ako. Kaya minsan ganun po, di ba, na minsan ganun po, di ba, yung mga nag-invite sa atin, nawala na sila, di ba? Pero dahil ikaw habang nakikilala mo ang Diyos, di ba? Nandiyan ka pa rin po. Kasi hindi naman yung tao, hindi naman yung sino ang nandito, kundi ang Diyos po ang gusto nating makilala. At sunod po, sabi po diyan, ito ay buhay at makapangyarihan. Higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Ang salita po ng Diyos, para siyang yung
Yung espada, double-edged po siya, di ba, na sword. Nasabi po dyan, hindi lang sa kutsilyo, isa lang yung matalim, di ba po? Yung tas, hindi. Pero ang salita ng Diyos, baliktaran, para kapag may ginawa ka, o kabilaan yan, ibig sabihin, itatama ka talaga. Sinasabi lang po niyan, bakit daw po dalawa ang talim? Itatama tayo ng salita ng Diyos sa mga bagay-bagay. At sunod po, pakinext na po natin, ang mga kasulatan ay ibinibigay para sa mga sandaling kailangan natin ng patnubay. Kaya tuwing may kailangan mo pala ng tulong, basa ka po ng Bible. Ika-guide ka po niya. Wag po tayo yung mga ibang naririnig ko. Sabi po nila, ganito po sila nagbasa ng Bible. Lord, ano pong message mo? Ay, ito. Sabi, in the land of Uz, di ba? Nabasa mo yung ganun, di ba? Wag daw pong ganun. Kasi pag ganun daw po, possible daw na baka hindi yun yung mensahe ni Lord sa'yo. Kaya ikaw, magde-devotion ka sa umaga, ha? Kasi may pagkakataon po ako dati na nung bago-bago po ako, hindi po ako nag-devotion, hindi ako nagbasang Bible. Nagkaroon po ako ng problema, kabataan pa ako noon. Tapos kinabukasan, yung problema ko na yun, ayun, nasa Bible pala, kinabukasan lang ako nagbasa. At nakita ko, sabi ko, sana pala nagbasa kong Bible kahapon, ito pala yung sagot ng Panginoon. Kaya isipin niyo, huwag natin i-miss out talaga ang Word of God kasi meron at meron diyang ituturo sa iyo ang Diyos. Huwag ka lang magbasa kasi ng one verse. Magbasa ka ng chapter. Diba? So, for sure, sa isang chapter na yon, may isang salita dun ang Diyos na pwede mong panghawakan, pangako ng Diyos na talaga namang kailangan mo sa araw na yon. At sabi po dyan, patnubay, pagwawasto, at pagsasanay. Sabi po dito, ngunit nagbibigay rin ito ng kaaliwan. Diba? Hindi lang po pala ang salita ng Diyos. Hindi po talaga totoong boring ang Bible. Hindi po talaga nakakabaliw yung mga narinig nating nakakatamad po magbasa ng Bible kasi ang lilit ng letra. Tapos sabi pa dito, yung mga bigat-bigat nga daw po. Di ba nabasa yun sa Matthew? Bigat ganto, bigat anak ni ganto, lahi ng ganyan, ama ni ganyan, di ba po? Pero yun lang po, sa umpisa nyo lang yun. Pero basa ka lang ng basa. At mapagtatagumpay, mababasa mo rin ang birth of Christ, di ba? After po nun. Kaya tandaan nyo po, meron talagang itinuturo. Tsaka nakakaaliw kasi bukod sa nagiging marunong ka na, nagkakaroon ka pa ng na-excite kang basahin yun. Isipin niyo po, kwento talaga yung kung excited kayo magbasa ng Wattpad, ng mga pinapanood niyo po ng mga K-pop or mga K-drama, isipin niyo pong palagi, ganun din ang Bible. Hindi niyo makikita doon yung mga idol niyo, pero ang makikita niyo doon, katotohanan po. At totoong buhay ng tao na kung saan magbabago po sa ating lahat. Sipin niyo po yung buhay talaga ng mga tao yun na kung saan tinuturo po sa atin na huwag mo itong gayahin o ito ang gayahin mo. Sabi po diyan, nagpapaalala ng mga pangako ng Diyos at kung sino tayo kay Kristo. Ang kasulatan ay naghahayag ng katotohanan, susundin ng lahat ng, salinlahi. Lahat po tayo mga tao. Anong sabi? Sundin ang salita ng Diyos kasi ito po ay katotohanan. Doon na po tayo. Ayan, sabi diyan, ang salita ng Diyos naghahanda sa bawat mabubuting gawa. Ayan, kapag nagbabasa ka na ng Bible, dati madamot ka, dati masama ugali mo, dati ganito ka, pero habang binabasa mo yun, nagkakaroon ka ng mabuting gawa. O ngayon tayo po, di ba, meron naman talaga likas po sa ating gumawa ng mabuti, di ba po? Kumari kapag nakita mo, binigyan ka ng kapitbahay ng pagkain, di ba kapag nagkaroon ka din, bibigyan mo din siya. Pero ito pong tinuturo ng Bible na mabuting gawa, kahit hindi ka binigyan, never kang binigyan ng pagkain nun, ng kapitbahay mong yun, pero pag meron ka, nagbibigay ka, ayan po ang tinuturo ng Bible. Na ibig sabihin, hindi ka lang gumagawa ng mabuti sa mga mabuti sa'yo, kahit yung masama. Yung sama po kasi ng ugali niya, ayoko po yan bigyan. Pero pag nagbabasa ka ng Bible, nagiging umaayos na puso mo, kahit di magpasalamat. Basta bigyan mo pa din, basta meron kang extra. Lagi mo kasi naiisip na, it is better to give than to receive. Tapos naman nagbibigay ka, may blessing palagi. Kaya ayan po ang tinuturo ng Bible sa atin. Ngayon alam niyo na po ang tinuturong mabuting gawa ng Bible. Hindi po yung sasabi natin, mabait naman ako. Pagdating ng langit, hindi ka po tatanungin ni Lord, mabait ka ba? Kasi lahat po ng tao ginawa niyang mabait. Pero sumasama ang ugali pag may nang-away. Di ba po? Kaya ibig sabihin ng tinuturo ng Bible, ito pong mabuti. Mabuting gawa. Sabi diyan, para maging handa sa lahat ng mabuting gawa, ang naglilingkod sa Diyos. Ganyan na po ang gagawin natin. Na hindi ka hindi ka nakabase po ang lingkod ng Diyos o ang mga Kristiyano, hindi nakabase kung mabait o masama siya. Basta ikaw, nagiging mabuti ka kasi naglilingkod ka sa Panginoon. At ginawa mo rin po siya ng
mabuti. At sabi po dito, sige nga po, pakinext na po dyan, ito ang kwento. Ito pong kwento po ni Liza. Ito pong si Liza, isa po siyang Kristiyano. Ibig sabihin, nakakilala po siya sa Panginoon. Pero meron po siyang katrabaho na si Mariel. Tapos ito pong si Mariel, alam niyo po, lagi siyang pinapagalitan ng boss niya. Yung alam niyo po yan, meron na ba, nakapagtrabaho na po ba kayo? Tapos yung lagi na lang, araw-araw, siya po ang pinapagalitan diyan. Ay, baka tamad ba kasi siya? Late ba siya dumarating? Pero lagi pong ganun. Kaya po yung mga tao sa paligid nila, hindi po nalapit doon sa laging pinapagalitan. Kasi iniisip nila, pag naging malapit ako dyan, baka pagalitan din ako ng boss ko. At alam niyo, si Lisa, ganun din po ang naisip niya. Ay, ayokong lumapit sa kanya, baka mapagalitan din ako pag lumapit ako sa kanya. Pero alam niyo po, dahil Christian siya at nagbabasa siya ng salita ng Diyos, ito po ang nangyari. Yung daw po, yung salita ng Diyos, nagtuturo sa kanya saan? Ng mabuting, naghahanda para gumawa siya ng mabuti. O dahil one time, nagbabasa siya ng salita ng Diyos, tapos nakita niya doon yung sinasabi na, tulungan mo yung kapwa. Tapos naalala niya, sino kaya pwede kong tulungan? Naalala niya po itong katrabaho niya. Kaya alam niyo po, kinabukasan, ano po ang ginawa niya? Kahit ayaw niya sanang lumapit doon kasi baka pagalitan siya, tinulungan niya po. At alam niyo po ang nangyari dahil tinulungan niya po yun si Mariel, ang nangyari po sa kanilang dalawa, na na-promote po sila. Kaya isipin niyo po yan na dahil nga po ang salita ng Diyos, sinahanda tayo sa mabuting gawa. Minsan ganun po tayo, di ba takot tayo? Kuwari kami po, nung kabataan kami, pag mukhang masungit po yung kuwari, mag-share kami sa mga bahay-bahay. Tapos nakaganon yung tao, tsaka mukhang masungit. Natatakot po talaga kami. Huwag na tayo mag-share, baka awayin tayo niya. O kaya, may mga nag-iinuman, tapos baka pagtripan tayo. May ganun po tayong bagay, di ba po? Pero, tumatapang ka pag binabasa mong salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, nung mga kabataan kami, ganun, pinipili lang namin yung kapitbahay na siya, ay, itong si ating ganito, mukhang mabait. Ay, ito, narinig ko, masama ugali ito, wag to, dito na lang. Pero nung tumagal-tagal na po kami, nung nagbabasa na po kami ng Bible, kahit mukhang addict po yung nasa kalsada, share na po namin. Kahit sa loob namin, nakakaba, baka mahampas ako nito. Yung mga ganun. Kaya po diba sa labas, kapag po nakakita kayo ng baliw, minsan po gusto niyong lapitan na mahal ka ni Lord. Pero tingnan niyo rin po, dapat i-discern niyo rin, hindi yung nagwawala yung baliw, saka mo siya sharean. Dapat pag medyo yung baliw, tahimik lang, ganon. Basta lagi niyo pong tandaan, na nilalagay po tayo niyan sa mabuting gawa. Lagi niyo pong tandaan na kangwari, sabi nga po, walang masamang tao sa magandang salita ng Diyos. Kasi ang nagbabago po, hindi naman ang tao, ang salita po ng Diyos. Di ba po yung mga nasa kulungan, pumatay, sabi doon, talaga namang pumatay ng tao, pero anong ginawa? Sineran po, di ba? O nagbago ng buhay. Kasi naisip niya, doon sa sa prison, di ba? Sa kulungan, wala akong buhay doon. Pero nakakilala siya sa Diyos, nagkaroon po siya ng buhay. Kaya yun po yung isipin nyo. At sabi po dyan, pakinext na nga po natin, kapag daw binabasa natin ang Biblia, ito ay tuwirang nagasalita sino ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya po yung sabi sa isang post po na nakita ko sa Facebook, dati po ito sabi ng tao, Panginoon, magsalita ka po sa akin. Alam niyo po dun sa picture, yung langit po naglabas ng kamay na merong Bible. Ito, basahin mo to para lang sa ngayon, tuwiran magsalita ang Diyos sa iyo. Minsan sinasabi po natin, hindi ko po alam kung ano po ang gusto ng Lord sa akin eh. Yun pala, hindi ko kasi nagbabasa ng Bible, di ba po? Narinig mo lang po yung message sa Sunday, di ba? Pero basahin mo yung Bible para alam na alam mo po yung mismong gustong sabihin ng Diyos sa iyo. Sabi diyan, inihahayag kung ano ang tama at kalugod-lugod sa Kanya. At sabi po dito, maaaring may nais siyang ituro sa atin. Isipin niyo po yan kasi magkakaiba po tayong tao. Itong preaching ko ngayon, pangkalahatan po yan. Pero ang message ni Lord sa atin, individually. May iba dito, itong message na to, lahat tayo talagang may tinuturo dito sa atin. Pero may personal kang problema, may personal kang kinakaharap. Pero pag binasa mo ang salita ng Diyos, talaga namang tuturuan ka niya. At tayo po dito, itutuwid niya desisyon o kilos natin. At sabi niya, alihanda tayo upang maging higit na katulad ni Kristo. Ganun po ang pagbabasa ng Bible. Para siyang nagiging mirror, nagiging reflection natin si Jesus. Pag nakita tayo ng tao, sasabihin nila, ay, meron nga talaga siyang Jesus. Diba kasi nakitang katulad ni Jesus po ay maayos. At sunod po, pakinext na po yan. Ito naman po, sabi dito sa 119:10, ito po yung binasa kanina, buong puso kitang hinahanap. Huwag mo akong pabayaan na maligaw sa iyong mga utos.
iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Ano po mag-iingat sa atin para maiwasan ang pagkakasala? Magbasa po tayo ng Bible ng totoo sa mga buhay po natin. Mahalin po natin ang Panginoon. At next po, pakinext na lang po natin. Sabi diyan, kapag ang salita ng Diyos ay nanahan sa ating puso at isipan, ito ang nagiging lakas at sandata natin laban sa tukso ng kasalanan at kasamaan. Tandaan niyo po kapag may mga nang-aaway po sa inyo, di ba, tandaan niyo po may Word of God. Kaya nga po yung mga, pag nanood po kayo ng torchlighter, ayan, sa mga nag-YouTube, search niyo po torchlighter. Yung torchlighter na yung mga cartoons po yun, na mga palabas. Pero, ito po ay mga lingkod po ng Diyos. Nakakatuwa po yun kasi makikita mo, meron po doon, talaga namang hinuhuli kasi nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero alam niyo po ang ginawa niya. Talaga namang, meron po doon talagang nag-pray mabuti na itago siya ng Panginoon. Tsaka, sobrang nakakatuwa po yung pag napanood niyo po. Kaya tandaan niyo po kasi ang salita ng Diyos, sabi diyan, ito ang mag-iingat sa iyo. Noong time po na hinuhuli na sila, wala silang Bible, alam nyo, dahil binasa niya yon, nasa puso niya na. Sabi niya, ang Diyos ang aking kalasag, siya ang aking proteksyon, siya ang magmamahal sa akin, siya ang mag-ingat. Sabi niya, wag akong matakot. Diba, nagiging ganun na po tayo. Nagiging ganun na yung mga sinasabi mo. At sunod, sabi rin po dyan, sa Matthew 4:4, tandaan niyo po, nang natukso si Jesus, isipin niyo po, si Jesus, alam niya rin po ang Word of God. Sabi niya, nasusulat, it is written. Sabi diyan, sumagot si Jesus, sinabi sa kasulatan o nasusulat, hindi lang sa pagkain o buhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Ano pong pagkain natin sa physical? Yung mga kinakain natin na yan, sa umaga, tanghali, gabi, di ba po? Ang tinapay, ang kanin, ang mga ulam. Pero ano pong pagkain natin spiritual? Ito pong Bible. Diba? So, isipin nyo kung kumakain ka 3 times a day, minsan 4 times a day ba po? O yung Bible ba, kumakain ba yung kaluluwa mo ng salita ng Diyos? Nawa po. Kaya ito pong ginagawa natin ngayon, diba? Kaya may mga, pag may operatory ba, sabi na, nabusog po ba ang lahat? O dahil nabusog po tayo, kasi talagang pinakain po natin yung spirit natin. Ganun po yan. Sunod po, pakinext na po natin, sabi dyan, dahil tayo inihanda at pinalalakas ng salita, kailangan nating maglaan ng oras sa kasulatan. Araw-araw. Ano daw po? Araw-araw. Hindi po ito energy drink na once lang. Ay, babasa kong Bible ngayong umaga. Ngayon lang, bukas hindi na. Hindi po. Araw-araw. Hindi siya katulad ng mga sinasabi niyong mga iniinom na kapalakas lang sa inyo. Kasi ang Bible, araw-araw kasi, nangihina ka. Araw-araw, may lakas kang nilalabas sa katawan mo. Kaya araw-araw, kailangan mo ng salita ng Diyos. Sabi yan, sumali daw po tayo sa pag-aaral ng Bible, ng Biblia o yung mga Bible study. Dapat kapag may yung adult Bible study natin, sama po kayo doon, di ba? Kasi tinuturuan tayo doon, hindi lang ng Sunday. At sabi niyan, magsaulo at magbulay-bulay ng salita at magsulat ng mga pagninilay-nilay upang tayo mamuhay ayon sa iisang aklat. Ito po ang Bible. At sa Bible, pwede ka pang makagawa ng journal mo. Di ba? May tinuro sa iyo ang Diyos. Tapos susulat mo na, ngayon ang tinuro sa akin ni Lord, ito ganyan, di ba po? At meron mo bang kasunod? Sabi diyan, ang kasulatan ay hiningahan ng Diyos at inihayag sa atin ang kanyang kalooban, na may kapangyarihang gumabay sa ating buhay. Ang kapangyarihan ng salita ay ang kakayahan nitong baguhin tayo. Ano po ang tatlong salita na yon? Ang kapangyarihan ng salita na yon, nagbibigay ng buhay. Pangalawa, naghahayag ng katotohanan. Pangatlo, naghahanda sa mabuting gawa. Kaya isipin niyo po na yun pala ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya pag ikaw nagbabasa ka na ng Bible, ito na ang makikita sa iyo. Kaya tandaan niyo po ito, pinakalas ito, sabi diyan, may mga aklat na nagbibigay ng kaalaman. Ang Bible din po, nagbibigay ng kaalaman, karunungan, katalinuhan. Pero sabi diyan, at may mga aklat naman na nagre-reforma. Ngunit ang Biblia lamang ang may kapangyarihang magbago ng buhay. Tandaan niyo po ang reforma, ito binabago lang yun ng salita. Pero tayo binabago. Sa book, yung libro yung binabago. Pero ikaw pag nagbabasa ka na, tao na po ang binabago. Isipin niyo po yan. Kaya pag binasa mong salita ng Diyos, binabago niya po tayo ng Panginoon araw-araw. Kaya ayun lang po.